itong mga abusadong ulan na to talaga, no? Kahit kailan kapag ito gumagawa ng kwento, sa 10 kwento ng mga to, 11 talaga mali eh. Puro talaga gawang ano talaga eh. Yung parang kwentong barbero na nga lang ha. Talagang matatawa na lang ako kung ako lang ha. Pero yung iba kasi nadadala ng emosyon dahil sa takot kapag ka nababantaan o sinasabihan ng hindi maganda, na may gagawin hindi maganda itong mga abusadong ulan ito. Basahin natin yung tanong sa akin doon sa TikTok message ko. Tara! Alright, welcome back. Magandang gabi mga ka-Johnny. At ito ang inyong lingkod, ang inyong ka-Johnny ng Janitor TV. So yun, bago lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, ang TikTok, at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po. Share nyo na po at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapan online lending app. So yun, merong nagtanong sa akin sa TikTok message ko, no? Basahin muna natin. May gusto ko sa inyo kasing ipakita ko bakit ko siya ginawa. Medyo natawa ako rito sa message ng ulan ito sa kanya. Takpan natin yung tao, no? Para sa kanyang personal na informasyon. Okay, at yung kanyang pangalan. Gusto ko kang matulungan dahil patong-patong ang reklamo na natatanggap namin sa'yo. Chinek ko record mo nung mga nakaraan dito sa lending mo. Maayos ka naman nitong huli lang nagka-problema. Handa makipag-close deal sa'yo yung lending kahit ganito at linisin ang pangalan mo. Pero kapag wala kang naging tugon, kami na ang gagawa ng aksyon ukol dito sa mga reklamo. Meron tayong riding and tandem o field collector na pupunta dyan para mag-survey, at kapag wala kang mai-offer na gamit sa nasasapat dito sa babayaran mo, magpapadala kami tao, sumama ka ng maayos, dito natin ilatag sa opisina. If may papel ang lupa nyo, sasakyan or kabuhayan, pwede yan na lang kung hindi ka willing magbayad ng pera at wala kang maisasama na lang natin din sa mga sasama na lang din natin mga abala mo dito. Huwag mong kalimutan na kumpleto ang impormasyon mo dito. Okay? Nakita nyo yun? Diba? Nakita nyo yun? Pakita ko sa inyo. Lakihan ko lang ng konti. Sinabi niya rito, no? Pag wala, gagawa kami ng action ukol dito sa mga reklamo. Meron tayo riding and tandem field collector. Nakakatakot yung yung words na ginagamit niya, riding and tandem. Actually, mali pa ngayon. Dapat riding in tandem. At hindi riding and tandem. Doon pa lang nahalata ko na talagang bugok itong mga to eh. Hindi ko masabi. Talagang wala akong maintindihan sa mga nila, sa mga harassment nila. Sabi nga sa inyo eh, kung ito sa akin, gaganyan ulit ako. Tawanan ko lang joke sila eh. Riding in tandem. Tapos biglang kabig ng field collector. Iwas pusoy. Doon pa lang sa words na riding in tandem, may ibig sabihin na yan, di ba? Parang balak ng ipatumba o ipataob yung tao, di ba? Napupunta dyan para mag-survey. Di ba? Magse-survey, pwede naman pala kayong pumunta, kayo naman palang pumunta, ba't di nyo puntahan doon sa bahay ng borrower? Di ba? Napakalino na sinabi, nung message sa kanya nung humihingi ng payo sa atin. Pag wala kang mag-i-offer na gamit na sasapat dito sa babayaran mo, magpapadala kami ng tao. Ay, padala na nga, tapos ngayon magpapadala pa rin kayo. Saan ba talaga nakalagay yung utak nyo? Tinatapakan nyo ba? Sa pa ba yung utak nyo? Nakatapakan nyo? Hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, di ba? Totoo lang, no? Kasi kung mayroong field collector o mayroong collector agent na pupunta sa bahay nyo, tulad sa akin na mayroong pumunta ng mga field collector na kinausap ako, ganun lang kasimple. Makikipag-negosasyon lang kung paano mababayaran yung utang. At hindi mo na kailangan pang i-survey yung tao. Puntahan mo diretso kung talagang lihiti mo yung pamamaraan ninyo ng gusto nyo paniningili. Hindi yung ganyan na meron pa kayong riding in tandem. Di ba? Tapos pupunta na, tapos papupuntahan nyo pa sa iba. Di ba? Ibig na puntahan nyo na, kausapin nyo na. Kung nandoon yung tao, ibig sabihin, pwede na pagkakataon nyo na kausapin yung borrower sa mas maayos na usapan na settlement. Tapos sasabihin nyo rito, sumama ka ng maayos, dito natin ilatag sa opisina. May opisina naman pala kayo.
pwede nyo parang, pwede nyo palang puntahan kayo ng borrower eh. Di sana ibinigay nyo na lang yung address dyan sa message ninyo, para pinuntahan na kayo, o, diba? So, sakasakali totoo man yung opisina ninyo na yan. Marami papakuha mo yung tao, tsaka mo dadali sa opisina. Eh, baka pag pumunta na sa opisina, wala na kayong may pakita na, na katunayan na, tawag doon na kayo ay naniningil ng tama. Diba? Baka may hindi nyo mapatunayan kasi pinapaikutan nyo, pinapasurveyan nyo eh. Para saan? Ba't nyo isi-survey? Eh bago palang umutang yan, syempre dapat alam nyo na kung may kakayahan ba magbayad yung tao o may kakayahan ba yan na mabayaran niya kahit na paunti-unti yung utang niya, kung mapapatunayan nyo na hindi niya kayang bayar ng buo. Bigyan nyo ng grace period ulit, paribago. Tapos pipilitin nyo sumama, tapos padala nyo sa opisina, ay meron pala kayong opisina, di sana pinapunta nyo na lang, o kaya pinaanahan nyo na lang, ba? If may papel ang lupa nyo, ito pa, no? Medyo madami lamok ngayon. If may papel ang lupa nyo, sasakyan or kabuhayan, pwedeng yan na lang kung hindi ka willing na magbayad ng pera. Biruin mo, tingnan nyo ha, doon pa lang ha. May papel yung lupa, may papel yung sasakyan, may papel yung business ng tao, pwedeng yun nilang ibayad. Loko-loko nga, di ba? Bakit niya ibabayad yung papel niya, yung kanyang mga dokumento doon sa mga karapatan niya, hindi naman kayo dumaan sa legal na pamamaraan. Yung pagpapayad ng small claims, para doon pag-usapan kung talaga bang hindi kaya. Hindi yung kapupurasahin nyo, pag pinuntahan nyo doon sa bahay, sasabihin nyo ganyan. Kukunin yung mga papeles. Kung tutusin, qualified na yan harassment yan Wala kayong karapatang pumunta dyan para kunin yung mga papel na lupa nila, na sasakyan nila o nung kanilang business. Ano yung business kukunin ninyo? Business yun It means meron siyang negosyo na maaaring gamitin niya para ipangbayad niya yung kikitain niya doon sa business niya, doon sa inyo. Ba't kukunin mo yung business? Siyo nga. Ito talaga mga ulay, mga abusadong ula, no? Nag-iisip na lang, imagination palagi mga karakas nila. Pwedeng yan na lang kung hindi ka willing na kakayahan magbayad ng pera at wala ka kakayahan, isasama na lang din natin ang mga abala mo dito. Huwag mo kalimutan kompleto ang details mo, ang kompleto ang impormasyon mo dito. So yun, doon pa lang nagbabanta na talaga ulit, di ba? Huwag mong kalimutan, nandito ang impormasyon mo, yung kompleto ang detalye mo. Ano ibig nyo sabihin doon? Ipopost nyo na naman, ipapahiya nyo na naman. Saan nyo papalagay? Sa tarpaulin na malaki dyan sa media. EDSA, ganun ba yung trip nyo? Kasalagay yung wanted scammer, hindi marunong magbayad ng utang, o diba? Parang sa lang yung sa may palabas ng doon sa isang senador na lagi pinapabillboard yung mga nagkakautang, tapos kakampihan yung yung gumawa ng mali. Diba? Ganyan yung mga napapanood ko sa mga palabas na ganun alam ng mali, gagawin pa rin. Tapos kakampihan pa rin kahit mali na. Diba? Porkit ipinost ka, sasabihin pa doon sa palabas na yun, sa programa na yun. Tama lang na i-post kayo para ma-aware yung mga tao. Mali pa rin yun Attorney pa yung nagsabi, naalala ko yun, doon sa programa na yun. Kaya nag-viral siya Durin mo, ang daming bumatikos na attorney rin doon sa na yun, sa attorney rin na yan. Na umaayon siya sa maling pamamaraan ng paniningil. Kahit na tao sa tao personal sa personal na utang yun. Ito ang ginagawa ng mga abusadong wala. Ginagamit din yun. Yung ganung katwiran ng abogado na yun. Na ngayon wala na. Kasi nabatikos ng mga netizens. Pero tandaan nyo kapag kayo mga ganyan, sa pilit na kukunin yung mga gamit ninyo, hindi nila pwedeng gawin yan. Hindi man nila kayang humarap Doon pa lang sa rules ng riding in tandem, may ibig sabihin na sila ron Pinapasurvey kayo kung mapapasurvey rin lang kayo, di sana puntahan nyo na lang doon sa bahay, kausapin nyo na lang na maayos kung talagang lihiti mo yung paniningin ninyo dyan sa mga nagkakautang sa inyo. Hindi yung basta-basta. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung pumunta dyan sa bahay ninyo, harapin nyo na maayos. Makipag-uusap ng maayos. Lalo na kung hindi nyo naman alam kung yun yung bang ola na yan, yun yung nagpuso inyo o yun yung haras sa inyo. Kasi wala pa rin tayong katibayan kung yun nga. Kung pumunta naman doon sa bahay ninyo at meron kayong utang sa ibang mga lending company na mga lehitimo like yung mga yung Ion Credit, Home Credit, Acom, atong Cashalo, alam ko minsan nagpupunta rin daw yan, Cashmart, diba? Yung mga ganyan mga
mga lending company na talaga nagbabahay-bahay. Si Bill Iso, di ba? Digido. Kasama natin si Digido kasi talagang ano yan eh. Talagang nagpupunta yan eh. Lalo kung araw NCR lang kayo. Ito kasi naman, at tsaka isa pa, kung may opisina naman pala kayo, pwede nyo pala papuntahin naman din dyan yung tao. Ipuwiling din talaga makapag-cooperate o makapag-legal settlement. Bigyan nyo ng resibo. Baka mamaya wala rin kayo resibo eh. Pag pinapunta nyo sa opisina para magka-declare ng close account na tong tao, tong borrower na yan. Kadalasan kasi mga pag nagbayad ka sa OLA, sa lending apps lang nila, wala nang resibo, di ba? Kaya pwede pa rin gumawa ng kalokohan yung mga yan na sasabihin hindi pa rin tapos yung account mo kahit nagbayad ka na through apps, di ba? Kasi kung may resibo yun, mapapatunayan na close deal na kayo. O di ba na settle talaga yung utang ninyo, yung balance na yan. Kung meron kayo talagang physical na opisina. Pero karamihan sa mga yan talagang ano eh, hindi nababanggit kung saan talaga yung opisina nila. Laging pang front, ayaw nila talagang humaharap. Hindi mo alam kung bakit eh. Kasi kung legit naman eh, di ba? Bakit ano ikakatakot? Kung may magreklamo man, edi kung ma-raid man sila, paliwanag nila na hindi naman talaga sila nag-haras kung talaga hindi sila ganung klase ng lending company. Pero kung may issue talaga, ma-raid talaga. Tapos nagtatago pa. Dadalhin nyo sa opisina. Eh hindi nyo masabi kung saan yung opisina ninyo pagka tinatanong na magbabayad na kami ng personal. Ayaw naman. Ano yun eh, laban bawi yung labanan nito eh. Ito mga ulan nito eh. Ang lakas man ako dadalhin sa opisina. Pag tinanong mo kung saan yung opisina, wala. Diba? Tapos kukunin nyo pa yung mga papel ng mga pangkabuhayan nila, negosyo. Ano kayo, no? Ano yung tawag doon? Sindikato? Kukuha lang kayo basta-basta ng negosyo ng tao, eh doon nga siya kumikita. Siyempre, hintayin mo kumita yung tao kung sa negosyo siya kukuha ng pambayad sa inyo. Hindi yung kukunin nyo kung ano, pati yung sasakyan, pati lupa. Eh parang sinabi nyo na meron kayong sariling justice system sa inyong lending company. Maglalabas lang ng papel, ayun na, okay na. Kukunin nyo na yung gusto nyo kukunin. Eh paano kung lagpas doon sa amount nung kinuha nyong gamit? Tapos ang utang lang pala ng tao, 3,000. Eh yung kotse kinuha mo, almost 1 million, no? Almost 1 million. Sobrang ano naman. Almost 100,000 na second hand lang binili, magkaroon lang siya ng sasakyan, di ba? Pwede mo bang kunin? Eh paano kung pinalaki mo lang yung utang? Pinalaki nyo lang yung utang ng borrower. O nung utang siya ng 3,000, pandagdag lang sa kailangas. Hindi lang nakabayad agad-agad sa overdue dahil nagkaroon ng problema o maaring hindi ka agad nagkaroon ng pera. Ginawa nyo na kagad ng daan na ng mga libo-libo. Kasi minsan, di ba, may mga oras na halos umabot nga araw ng 1,000 isang araw. Ay umabot na 10 araw. Yung 3,000 mo, naging 13,000 agad. Eh, lumagpas pa ng isang buwan. Dahil nagulat, din niya na mahabol yung utang niya dahil sa laki ng interest. Di ba? Ito mga abusadong ola talaga na ito, mga kwentong barbero eh. Talagang wala akong masabi sa mga ano ito, 10 kwento, 11 mali. So yun mga kadyani, sana nakatulong yung ginawa natin video ito. Tandaan nyo, pag mga ganyan nare-receive nyo, wag na kayo maniwala. Kasi marami nagtatanong sa akin kung totoo ba yung mga ganyang klase ng tanong pinapadala o yung mga ganyang klase ng padala ng mga ola. Tandaan nyo, hindi totoo yan. Lagi nyo tatandaan. Huwag nyo nang istressin yung mga sarili ninyo at lahat ng mga ganyang salita nila ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang. So yun mga kadyani, itong yung lingkod ka, Johnny ng Janitor Tibet. Itong Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. Sarangham nila po.